Umaga po sa ating lahat. At muli, kapag ako po nandito sa harap, alam po naman natin kung ano yung aking serye. Nasa chapter 45 na po tayo. Medyo mahaba po yung ating text actually. Medyo nahirapan actually ako dito sa aking text. Kasi talagang napakahaba niya. Simula ito sa chapter 42 hanggang chapter 45. Kasi natapos natin nung nakaraan ay nasa unang bahagi ng chapter 42 at aabuti naman tayo, pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral ngayong umaga hanggang sa unang bahagi ng huling bahagi ng chapter 42 hanggang sa huling bahagi ng chapter 45. At muli, bago po natin basahin, ay gusto kong muling ipaalala sa atin yung ating pong tinatalakay dito sa Genesis, ang kanyang meta-narrative o yung istorya sa likod ng istorya ay tungkol kung paano dahang-dahang isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang pangakong kaligtasan. At para doon sa mga unang bumasa nitong Genesis, ito yung mga bayan ng Israel doon sa wilderness, ang purpose ni Moses sa pagsulat nito ay bigyan sila ng assurance na si Yahweh ay kasama nila sa lahat ng pagkakataon. Ganoon naman, para sa atin, ay gusto ko ring sabihin na yung sinasabi din sa atin ng salita ng Panginoon na doon sa Corinthians chapter 10 verse 11, these things happened to them as examples, and they were written for our instruction, on whom the ends of the ages have come. So kukuhanin po natin yung prinsipyo na dito para sa ating kasalukuyan, bagamat yung sinabi po ni Paul na yon in context ay pumapatungkol doon sa mga ginawa nilang kalokohan, doon yung idolatry at yung kanilang mga sexual sin. Pero yung prinsipyo, the principles also applies to other biblical narratives, yung mga itinuturo. At yun na kaya babasahin po natin, samahan niyo po ako, ang babasahin lang natin, syempre, yung maikli, verse 1 lang ng chapter 45 hanggang verse 8. Basahin po natin muna yan sa Tagalog, Chapter 45, verse 1 hanggang verse 8. Ganito po ang sabi. Kaya't hindi nakapagpigil si Jose sa harapan ng mga nakatayo sa tabi niya, at siya ay sumigaw, "Paalisin ninyo ang lahat ng tao sa aking harapan." Kaya't walang taong nakatayo sa harapan niya nang si Jose ay magpakilala sa kanyang mga kapatid. Siya ay umiyak ng malakas, at ito ay narinig ng mga Ehipsyo at ang sangbahayan ng Paraon. Sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako si Jose. Buhay pa ba ang aking ama?" Ang kanyang mga kapatid ay hindi makasagot sa kanya, sapagkat sila'y nanginig sa kanyang harapan. Kaya't sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Lumapit kayo sa akin." At sila'y lumapit. At kanyang sinabi, "Ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. Ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit sa inyong mga sarili, sapagkat ako'y ipinagbili nyo rito sapagkat sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magligtas ng buhay. Sapagkat ang taggutom ay 2 taon na ang nasa lupain, at 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. Sinugo ako ng Diyos na una sa inyo upang magpanatili para sa inyo ng mga matitira sa daigdig, at upang panatiling buhay para sa inyo ang maraming nakaligtas. Kaya't hindi kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at ginawa niya akong bilang ama kay Faraon at bilang Panginoon sa kanyang buong bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipsyo. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayong muli. Muli ang manaming Diyos na mapagpala
At sa iyong salita, kami po ay lumalapit at humihingi po ng gabay sa banal na Espiritu, Panginoon, sa aming pong magbubulay. Samahan mo po kami na makita po namin at marinig ang katotohanan at ang mensahe na hatid nito sa amin. Huwag mo pong hayaan na mamiss po namin ang blessing nito. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong magiging tema sa pag-aaral po ngayong umaga ay ganito. By viewing the secondary cause, dito sa binabasa natin, that Joseph was in Egypt because his brothers sold him in slavery, in the light of the primary cause, that this occurred according to the Lord's plan, we become more ready to forgive those who wrong us. Sa Tagalog po natin para mas madali. Mas magaan tayong magpatawad sa kapatid na nagkasala kung isa sa alang-alang natin na mga nangyari ay hindi lingid sa Diyos na nagtakda ng lahat ng bagay. So yun po ang gusto kong pangkalahatan. The secondary cause, consider the secondary cause in the light of the primary cause. So that we become more ready to forgive those who wrong us. So doon sa Genesis, babalik tayo sa Genesis chapter 42. Nung unang pumunta doon ang mga anak ni Jacob doon sa Egypto para bumili ng grains o ng bigas. Ito ay hindi bago kasi every time na magkakaroon ng famine, kung natatandaan nyo, si Abraham and Sarah went to Egypt. Pero si Isaac, the Lord prevented him from coming to Egypt. Pero dito si Jacob, ang pinadala lang niya ay ang kanyang mga anak. At doon sa pagpunta ng mga kapatid ni Joseph sa Egypt, nung sila ay magpatira pa o mag-bow down sa kanya, ay ito ay nag-remind kay Joseph doon sa kanyang panaginip. Doon sa chapter 37, di ba? Doon sa panaginip niya, mga 7 tumpok ng palay ay yumuyukod sa kanyang harapan. At ito ay nagpaalala sa kanya sapagkat ito ay yung katuparan. At for the first time, Joseph finally understood why the Lord had sent him to Egypt. Pero at the same time, nandun pa rin yung kanyang pagdududa sa kanyang mga kapatid. Of course, kasi nga, bagamat naintindihan na niya na pinadala siya ng Panginoon doon sa Ehipto para magligtas, pero yung naging paraan ng Diyos doon sa pagpunta niya roon ay yung ginawang kalokohan ng kanyang mga kapatid. So nandun ang kanyang pagdududa. At because 20 plus year has passed, ay hindi na siya nakilala ng kanyang mga kapatid. And he took advantage of that upang sila ay i-accuse na mga espiya. Sa chapter 42 po ito, doon sa bandang huli. This is a very shrewd test kay Joseph kasi yung mga Egyptian, during that time, they are wary of the strangers kasi nga lahat pumupunta na doon sa Ehipto para bumili ng pagkain. So, nung itong church na ito, sa kanyang mga kapatid na kayo ay mga espiya, this is a very grave church. Kasi ito ay unang-una nanggagaling sa prime minister nung bayan. At ibig sabihin ito ay kung hindi nila kayang patunayan na hindi sila mga espiya, pwede silang patayin o pwede silang gawing alipin. So Joseph placed his brothers in the same predicament that he was in 20 years ago. Nung siya ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Sila to namang mga kapatid niya ngayon ang nasa sitwasyon na sila ay maaring maging alipin. And no wonder, kaagad nilang naalala yung ginawa nila
doon sa kanilang kapatid na si Joseph. Kaya nga sabi nila, doon sa verse 21, "In truth, we are guilty concerning our brothers. Our brother, in that we saw the distress of his soul when we begged us, and we did not listen. That is why this distress has come upon us." At matatandaan nyo, si Ruben noon ay pinipigilan sila. At habang nagtatalo sila, ay narinig ito ni Joseph. Joseph learned the truth on what happened, on how they sold him to the Egyptian, to the Midianites or Ishmaelites to become slave in Egypt. At dahil doon, dahil tinitest nga ni Joseph ang kanyang mga kapatid kung ganun pa rin sila, ay pinaiwanan niya si Simeon. Sino po si Simeon? Ito yung pangalawa, sumunod sa panganay. Sino yung panganay? Si Ruben. And more likely, sabi nung, which I agreed, ng mga commentary, Simeon was taken, not Ruben, because nga doon narinig ni Joseph na si Ruben tried his best to stop his brothers from selling him or doing harm to him. Pero ang unang punto ko na gusto kong makita natin dito is ganito uli. Unconfessed sin. Diba? Yung una natin nung pinag-aralan ay make us miserable. It does not only make us miserable, they also make us suspicious of people's actions around us for fear of being found. So, unconfessed sin not only make us miserable, but they also make us suspicious of people around us for fear of being found out. Ang kasalanang hindi pinagsisisihan ay dahilan upang tayo hindi lamang maging miserable, kundi maging mapaghinala ng masama sa ating kapwa dahil takot tayong mabunyag ang ating lihim na kasalanan. So nangyari, ang ginawa ni Joseph, pinaiwanan niya si Simeon, pero bago niya pinauwi, ang kondisyon nila, iwanan niyo si Simeon, dali niyo ang bata niyang kapatid na si Benjamin. Kasi gusto niyang malaman kung anong nangyayari na doon sa kanyang kapatid na tunay na si Benjamin at sa kanyang ama. So para siluttak na bumalik, pinaiwanan si Simeon. Pero may ginawa pa si Joseph na para lalo silang matest, actually hindi matest, para tiyak na makabalik sila, ibinalik yung pera nila sa English, bundle of money, pero ito ay hindi bundle of money. Wala po silang pera pang ganon katulad sa atin. Ito ay maaaring silver coin, sa supot. Ibinalik ni Joseph yung kanilang coins, silver coins, doon sa kanilang mga sako nang hindi nila alam. At nang buksan ng isa, yung kanyang sako ay nandun yung pera na ibinayad nila. Ngayon, kung titingnan nyo, sa iba, kung may makita kang pag nakapulot ka ng pera, matutuwa ka, di ba? It's a windfall. Di mo naman ninakaw yun. Diba? Parang, windfall yan. May pera ako sa nandito meron pang pera, pero makita mo yung naging reaction nila, As they emptied their sacks, behold, every man's bundles of money was in his sack. And when they and their fathers saw their bundles of money, they were afraid. Takot sila. Bakit sila takot? Kasi nga guilty sila, They feel so guilty. Their sense of guilt over their past sin has distorted their thinking. Naging imbis na pwede naman silang magpa-thank you. Pero ang default nila ngayon palagi ay mapaghinala. Di ba? Nandun yung paghihinala nila. Kasi nga, for the last 20-something years, they've been imprisoned by the guilt.
of what they have done to their brothers. Kung si Joseph nakulong ng 2 taon, sila 22 taon, more than 20 years na nakakulong. Dahil doon sa kanilang guilt na hindi nila masabi-sabi, na patuloy nilang ipinaglilihim. At so kaya, nung makita din ni Jacob yung kanang, si Man ay natakot at ayaw niya nang pumayag na pasamahin si Benjamin. Kasi nga, naiwanan na si Simeon. Ngayon, isasama pa nila si Benjamin para makabalik, ayaw nang pumayag ni Jacob. So, Reuben tried to persuade him. Pero ang ganda tingnan niyo naman sinabi ni Reuben, Reuben sa kanya, pasamahin mo akong bahala. Pag may nangyari, patayin mo ang anak ko. Nasabi ni Reuben. Sipin mo, ibang klase rin si Reuben, Yung kanyang assurance ay yung pag hindi niya na ibalik ng ligtas yung si Benjamin, pwedeng patayin ni Jacob yung kanyang 2 anak. My goodness. And, of course, hindi papayag si Jacob. Apo din niya yun pero alam din natin, at sa istorya, darating yung oras, mauubos na yung pagkain na dala-dala nila noong una. So after a while, they had no choice but to return. But again, sinabi nila kay Jacob, ang sabi the man said, hindi nila kilala, we cannot see his face again unless we bring our youngest brother to him. But this time, ang kumausap sa kay Jacob ay si Judah. At this time, nangako si Judah na siyang mag-iingat. At kung may mangyari, ay siya mismo ang pananagutan niya kay Jacob. Of course, combination ng wala ng choice, at the same time, yung very reassuring. Yung si Judah, kumpara dun sa kay Reuben, ay pumayag na nga si Jacob na sumama doon sa isama yung anak na si Benjamin. At nung pumalik sila doon, anong ginawa ni Joseph? Sila ay pinaghanda doon sa kanyang bahay. At nagkaroon sila at yung kanilang pag-aalala patungkol doon sa pera na nakita nila doon sa kanilang sako, ay kinausap nila yung steward ni Joseph at sinabi nila yung totoo. Pero sabi ng steward sa kanila, okay lang, huwag kayong mag-alala. So, na-resolve na nila yon, yung kanang tatakot nila, at sila ay nag-enjoy for a moment doon sa bahay ni Joseph sa kanilang pagsasama-sama magkakapatid. Although at this point, hindi pa nagpapakilala si Joseph sa kanila. At nung sila ay paalis na, ay mayroon pa palang planong test si Joseph sa kanila. At ito nga ay inilagay naman yung kopa, yung kanyang kopa na ginagamit niya sa kanyang, sabi niya, sa kanyang divination, dun sa sako mismo ni Benjamin. To test his brothers. Kasi kailangan niyang malaman kung sila ba ay ganun pa rin. Maliwanag na sa kanya ang dahilan kung bakit nandun siya, pero hindi maliwanag sa kanya kung ang kanyang mga kapatid ay nagbago na. Hindi ba? At dito ay, kaya kailangan niyang bigyan sila ng pagsubok. At itong pagsubok na ito ay malalagay sila sa sitwasyon na katulad doon sila sa Dotan nung nag-recommend di ba, kaya napuntang naibenta siya bilang isang slave ay dahil sa suggestion din Nino. Sino nag-suggest na ibenta siyang slave? Di ba si Judah rin? Judah suggested na imbis na patayin siya, ibenta lang siyang slave.
And that's what happened. They all agree. So, ganun ang nangyari. Pero, pansamandali, tigil muna tayo at lagay uli tayo dun sa sitwasyon ng mga kapatid niya. Yung, nakita ba niyo yung ano? Nakikita niyo ba? Ang gusto kong makita, yung kung paano dinadala yung bigat nung kanilang pagkakasala na hindi nila malimut-limutan. At hindi mawala sa kanilang isipan dahil patuloy nilang ipinaglilihim. Patuloy nila itong pinaglilihim. Nakita nila yung kanilang ama kung paano sabi nga natin, nag-mourn. And yet, patuloy nila itong pinaglihim. Pero, in the process, nakikita nyo ba? Sila ay hindi nakaligtas sa consequence. Hindi lang dito sa consequence na parating na kanilang kinatatakutan na mangyari, kundi all along they were suffering because of their unconfessed sin. They were deeply affected by their secret. They live in constant guilt. Lahat ng nangyayari, lalo na basama, they interpret it as God's punishment. So ano yung gusto kong maamano natin sa atin ngayon dito? Ang dapat nating gawin sa kasalanan? Ang kasalanan, hindi pinaglilihim. Ang kasalanan ay ikinukumpisan. Kung may nagawa tayong mali sa ating kapatid, ang dapat ay ano sa Matthew 18:15? We come to the person. Kung tayo na-open, lapitan natin at sabihin ang problema. Hindi ba? This is very important sa atin. Sa dami natin, hindi natin alam kung kailan tayo may na-open na kung sino. So each one of us is responsible. Hindi ba? At ang sabi ng Panginoon, di ba? Nothing is concealed that won't be revealed, and nothing hidden that won't be made known and brought to light. Although ang context nito, nung sinasabi ito ng Panginoon, He was encouraging the disciples to show their belief through their actions. Pero, in the reverse side, ay ganun din yon. Kung ini-encourage ng Panginoon na ilantad mo ang iyong ilaw upang makita nila ang ilaw ni Kristo sa iyong buhay, ay kasama sa paglalantad noon ay huwag kang maglihim ng kasalanan. Kasi kung naglilihim ka ng kasalanan, ibig sabihin nun ay ano? Hindi ka lumalakad ng tama sa Panginoon. Hindi buo ang iyong pagdebosyon sa Kanya. May wini-withhold ka. Meron kang, anong tawag doon? Lahat tayo kasi meron tayong sinasabi na besetting sin, na palagi tayong nahuhulog doon. Pero kakaiba yon, kasi yun ay kaya sinabing besetting sin ay kasi ikinocompess natin. Pero itong besetting sin na ito, kung ito ay palagi hindi natin ibinabalik sa Panginoon, at ito ay ano lang naman yan napakaliit naman yan, hindi naman siguro. Pero the fact that the Lord is bringing it to our attention ay isang bagay na dapat nating aksyonan.
Alam mo, minsan, napakahirap no? Kahit nasa magkakapatid na sa bahay, ang mag-sorry. Hindi ba? It's hard to say sorry for some reason. Lalo sa ating mga Pilipino. You know, the Americans, they are offensive. But they always quick to say sorry. Madali din silang mag-sorry. Sa atin, hindi tayo nagsasalita. Anong ginagawa natin? Dinidiligan lang natin sa loob. Inaalagaan natin sa loob. That's the problem sometimes. Well, at alam naman natin, kapag napuno ang salaw, saka sumasabog. Kaya magugulat ka, pag nag-react na, over the top. Kasi pala, ang tagal lang may dinadala. Hindi ba? Kaya, lahat ng nangyayari, naghihinala. May ginawa si Joseph, ang gusto niya lang, tulungan yung mga kapatid niya, tsak makabalik sila. Pero sila, ano kaya ang mangyayari sa atin ngayon? May pera tayong natagpuan para makabili tayo ng tinapay. Imbis na matuwa, natatakot. Ganun ba tayo? We can see the blessing because nandoon yung bagay na kinikimkim natin, na itinatago natin, ayaw nating ilabas. We cannot keep anything in secret from the Lord. We know that. He knows our hearts better than we do. At ang sabi lang naman niya, the sacrifice of God, ang katanggap-tanggap sa Kanya is a broken spirit, a broken and a contrite heart. God will not despise. Hindi ba? Sa ating mga mananampalataya, kailangan natin palagi yan. Alam naman natin, nagkakasala pa rin tayo. Ang paraan lang naman ay bumalik sa Kanya. Huwag tayong sa lahat ng dahilan, hindi natin pwedeng idahilan na tayo nahihiya sa Diyos. Kaya ayaw nating mangumpisan. Huwag naman. We need to return. We need to let go and repent and give it to our God. Dapat. Para makapagsimula tayong muli. At kung mayroong recourse of action to correct our mistake, then we need to do that. Kung may utang ka, bukod sa ikumpisal mo sa Panginoon, bayaran mo. Di ba? Ganun yun, di ba? O kung hindi mo pa mababayaran din, talk to the person and let them know, wala ka pa talagang pambayad. Pero at least in-acknowledge mo. Huwag ka namang nagtatago. Hindi ba? We tend to do that. Kahit mga Kristiyano. Pag mayroon tayong nagawa, imbis na harapin natin, nagtatago tayo. Huwag naman. Kitang-kita natin ang epekto dun sa mga kapatid ni Joseph. Those are example for us to learn a lesson. Those are the example not to follow. Because the Lord wants us to be united. And there is only unity kung tayo, if we confess our sin. First to the Lord, and then to each other. Hindi ba? At kung doon po naman sa wala pa sa ating Panginoon, ganun din. Wala rin po kayong maitatago sa Kanya.
At kung akala nyo po sapat na yung nagpupunta kapag nandito paglinggo, nananalangin, kung hindi pa po natin ipinagkakaloob sa ating Panginoon ang ating buong buhay, at wala pa po tayong pagtalikod sa ating buhay na makasalanan patungo sa Diyos, hindi po rin natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan. At kaya ang hamon po din sa inyo, manumbalik po tayo sa Diyos. Manumbalik po tayo sa Panginoon. Kilalanin po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas at sundin po natin ang kanyang mga pinag-uutos. My second point po, like Joseph, we must see things from God's perspective so we can forgive our brethren who injure us while still holding Him accountable. Katulad ni Joseph, kailangan nating umunawa ayon sa pananaw ng Diyos upang maging magaan ang pagpapatawad natin sa kapatid na nagkasala, bagamat siya ay ating babantayan. Kasi makita nyo dito, no? When Joseph realized the reason why God sent him to Egypt, wala na siyang galit, wala na siyang hinanakit, wala na siyang balak na paghihiganti dun sa kanyang mga kapatid. He was only testing them upang malaman niya kung ano ang dapat na nararapat niyang aksyon. Kasi alam niya kailangan silang pumunta sa kanya upang sila ay maligtas doon sa tagtuyot. That's why the test that Joseph was giving his brothers, that was not a test to make them suffer. It was to see kung sila nga ay nagbago na. At dun sa test na ito, na kung saan nung binuksan sa pangalawang pagkakataon, na kung saan ay binuksan ang sako ni Benjamin at nandun lamang sa kanya ang kopa na hinahanap, ay nakita natin ang naging reaksyon ng kanyang mga kapatid. Sa unang pagkakataon, ay lahat sila ay bumalik at nagsabi na handa na silang maging alipin. They are willing now to become slaves, whereas initially they are too afraid of becoming slave in Egypt. But here, when they realize that Benjamin had the cup, and there is no way to explain how it happened, imbis na sila ay makipagtalo, buong pagkumbaba silang bumalik at tinanggap at handang tumanggap ng parusa. We will all become slaves. Pero anong ginawa ni Joseph? No, only the man with the cup will be my slave. Alam niyo, yung sitwasyong yun, in-isolate niya si Benjamin. Make it easier for his brothers to let go of him. Katulad nung ginawa nila sa kanya. Di ba? All they need to do is, okay, siya na lang, pwede na silang bumalik. Di ba? Sabi ni Joseph siya lang ang kailangan ko, siya lang kumuha But it's actually a test how they will respond to the opportunity to be able to escape. And gladly, Judah stood up and offered himself to be the slave in behalf of Benjamin. We will talk more about Judah sa susunod. Pero dito, dahil doon,
ay nakita na ni Jose na tunay na nga na ang kanyang mga kapatid ay nagsisi na. Na ito ay kung kaya inimbitahan niya sila. Kailangan kayong pumunta rito sapagkat 2 taon na ang tagtuyot pero mayroon pang 5 taon na magtagtuyot. Kailangan kayong sumama dito. Joseph know this because he know that tinitingnan niya ang pananaw ng Diyos. Pero siya din ay maingat sapagkat doon sa alam niya siya ay pinauna ng Diyos para mailigtas ang kanyang pamilya. Pero yung kanyang pamilya, alam niya ay hindi perpekto. At siya ay may kailangan niyang malaman kung nasaan sila upang sila ay kanyang matulungan. Hindi sila upang parusahan. See this? When we are wrong, the natural tendency is always to get even. Kahit tayo mga Kristiyano, myself included, minsan nagdadrive ka, kinat ka bigla. Oh! Gusto mo, katindi siya. There is that urge. And then you remember, sino ka ba? Ikaw ay anak ng Panginoon. You cannot do that. But there's that urge. Hindi ba? Bakit hindi natin kayang tumingin na mga bagay na nangyayari sa atin ay hindi lingid sa Diyos at maaaring masama at sa ating paningin at sa ating pananaw ay parang bakit ganon? Bakit niya ginawa sa akin yon? Bakit? Lingid ba sa Panginoon yan? If we have hate in our hearts toward anyone, especially toward a brother or a sister, ito ay paalala sa atin. We need to let go and repent. Sabi po sa Romans chapter 14 verse 10, but why do you judge your brother or sister? Or why do you despise your brother or sister? For we will all stand before judgment seat. For it is written, as I live, says the Lord, every knee will bow to me, and every tongue will give praise to God. So then each of us will give an account of himself to God. We need to ask God to give us a bigger heart. Kung mayroon pa tayong galit. A bigger heart that is willing to forgive, even if it hurts. For if you forgive others their offenses, your heavenly Father will forgive you as well. But if you don't forgive others, your Father will not forgive your offenses. Matthew chapter 6, verse 14 and 15. Napakahalaga po niya. Una, kailangan nating ikumpisal ang ating hingin ng tawad, ang ating kasalanan. Kung tayo ang nagkasala. At kung tayo naman ang nandito sa kabila, kailangan tayong maging mapagpatawad. It's not optional. We need to. In the same way that Joseph was able to overcome the anger. Remember, he was mercilessly sold as a slave. And now he was the prime minister. He has all the power to get even.
But that's not what he had. And that's not what he did. You know why? Kasi ang nakikita niya ay ang kalooban ng Panginoon. Tingnan natin ang kalooban ng Panginoon at tayo ay magiging mapagpatawad. Alam niyo, si James Elliot ay kilala, palagi nating narinig na example sa isang mananampalataya na talagang kahanga-hanga ang naging buhay dahil siya ay namatay dahil sa kanyang doon sa pagmimisyon niya doon sa Ecuador, sa Auca Indian, sa Huaorani tribe, na kung saan siya ay pinatay. Pero ang hindi natin madalas naririnig ay yung istorya ng kanyang asawa na si Elizabeth Elliot. Alam niyo po ba ang ginawa ni Elizabeth Elliot matapos siya ay mabalo? Siya ay namuhay doon. Nanatili siya doon sa Ecuador at namuhay siya kasama doon sa tribo mismo ng mga pumatay sa kanyang asawa. She lived with them. She forgave them. The people who killed her husband, who deprived their daughter, 10-month-old, of a father. Doon siya tumira. And God uses it. It was such a powerful testimony, even to the pagan tribe, that they start to believe, they start to listen. At yun itong palagi nating tatandaan. Nung tinawag tayo ng Diyos, hindi para iligtas lang yung ating kaluluwa. Again, that's a benefit. Tinawag tayo ng Diyos upang maglingkod, maging lingkod. At ang ating benefit doon ay yung ating kaligtasan. We are called to serve. So, do we serve? Or do we deprive God of the opportunity because we hold on to that sin? Or we cannot forgive? Think again. Ang buhay natin dito sa lupa ay hindi para sa isa't isa dito sa ating mga kapwa mananampalataya. As fellow soldiers of the cross, we need to love each other, united in Christ. We offend, we ask forgiveness. We are offended, we forgive. Simple as that. And then we let our light shine brightly, showing the light of Christ in our life. So that when we speak, people listen. Let's come to the Lord in prayer. Father, salamat po ng marami sa paalala ng iyong salitang muli, at sana ay maging daan ito ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang kami ay palaging mayroong handang pagpapatawad sa isa't isa, Panginoon. At sa mga pagkakataon na kami ay may hinanakit, ay kaya din namin, Panginoon, na kung kami ang nakasakit, ay kaya din namin lumapit at humingi ng tawad. Samahan mo po kami, Panginoon, at patuloy na bigyan ng kalakasan at katatagan sa aming pananampalataya. Sa ngalan po ni Kristo ng aming Panginoon. Amen.